Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming napapasubasob dahil sa aming kahinaan, ay makabango nawa at makapanindigan, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong anak. Kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin, ilaw na andap-andap di niya papatayin, at ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawala ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga tupa. Ang Diyos ang lumikha't nagladlad ng kalangitan, lumikha ng lupa at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon ang Panginoong Diyos ay nagsabi sa kanyang lingkod, Akong Panginoon, tumawag sa iyo, binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa.
Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginoy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon na aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginoy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kung ang aking buhay ay pagtatangkaan, niyong masasama, sila'y mabubuwal. Panginoy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginoy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay. Masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa Kanyang kalinga. Panginoy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Hari namin, Jesucristo, ang pagdamay mo sa tao ay talagang patotoo na kami minamahal mo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. 6 na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betania, sa bayan ni Lazaro, na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan. Naglingkod si Marta at si Lazaro, isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, 1 libra na dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos pinunasan ng kaniyang buhok at humahalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan. Hindi dahil siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi iyon, kundi dahil na siya ay magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Sumagot si Jesus, ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon. Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betania, kaya't pumaroon sila. Hindi lamang dahil sa kanya,
kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalik ng mga punong saserdote, kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya'y maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati po ang inyong mga katabi ng isang magandang tanghali. Ganun din po sa mga nasa likuran ninyo. Pakibati po din po sila ng isang magandang tanghali. No? Alam niyo po na habang pong pinaghahandaan ko yung homilya sa araw na ito, sa misang ito, ay napatanong ko sa aking sarili kung paano ba talaga natin masusukat ang pag-ibig at pagmamahal. Paano ba natin masasabi na tunay na nagmamahal ang taong ito o yung mga karelasyon natin, asawa natin o di kaya ang kaibigan natin? May sukatan ba sa pagmamahal? May sukatan ba ang pag-ibig? Diba? Kaya yan po yung natanong ko sa sarili ko. At sinasabi ng karamihan na kung paano natin masusukat ang taong nagmamahal, ang ipinadama ng pagmamahal ng isang tao sa atin, ay makikita daw natin doon sa kanyang gawa. Diba? Kasi po, kapag sinasabi ninyong I love you, minsan napifake po yung sinasabi nating mahal kita. Minsan napifake natin yung sinasabi natin na tawag niyan, mahal natin ang isang tao, pero minsan malayo naman ito sa realidad na pinapakita ng isang tao. Di ba? Kaya nga masusukat ang tunay na nagmamahal kung pinapakita niya doon sa ginagawa niya. Kapag sinasabi nating patawarin mo ako, pero napatawad ka nga, pero sa araw-araw naman na ginagawa mo, parang taliwas naman doon sa sinasabi mo na humingi ka ng pagpapatawad doon sa iyong kapwa sapagkat paulit-ulit mo pa rin ginagawa mo ang mga bagay na hindi naaayon doon sa Diyos at hindi naaayon doon sa kapwa. Sinasabi mo sa Diyos, Panginoon, mahal na pong Jesus Nazareno, mahal ko po kayo. Gusto ko na pong magbago, gusto ko na pong magpatawad. Pero malayo naman yan sa pinapakita mo doon sa sinasabi mo. Mahal mo nga ang Diyos, pero ang pinapakita mo naman doon sa iyong kapwa ay malayo naman doon sa sinasabi mo. Hindi ka madasalin, hindi ka nagsisimba, hindi ka gumagawa ng mga kabanalang bagay na naaayon sa kalooban ng Diyos sa Kanyang salita. Diba? Sabi ko nga sa inyo, madaling sabihin na mahal kita, mahal natin ng Diyos, mahal natin ang ating kapwa, pero malayo naman doon sa ating ginagawa. Ulit, mga kapatid, nasusukat ang tunay na pagmamahal kung nakikita ito sa ginagawa natin. Bakit ko po yan nabanggit sa inyo, mga kapatid? Sapagkat sa ating ebanghelyo ngayon, nakita at narinig natin na tunay ngang nagmamahal si Maria sa ating Panginoon. Si Maria na kapatid ni Marta at ni Lazaro na mga kapwa kaibigan ng ating Panginoong Hesukristo. If we try to look at and reflect the attitudes of Mary in our gospel, masasabi talaga natin na hindi lamang sinasabi ni Maria na mahal niya ang ating Panginoon, pero nakikita ito sa kaniyang gawa. Sa ating ebanghelyo, binuhusan ni Maria ang paa ng ating Panginoon ng isang mamahaling pabango. Pero si Judas ay sinuway niya ito. Sabi niya na sayang naman itong pabangong ito, kung ibibenta na lang sana ito, ay magkakaroon sana ito ng pera. Pero ito po yung tandaan ninyo, ang taong tunay na nagmamahal ay hindi po kuripot. Tama po ba?
Ang taong tunay na nagmamahal ay binibigay niya kung ano ang meron siya doon sa kaniyang minamahal. At if we try to look at the attitude of Mary, the action of Mary in our gospel, ulitin ko po, siya po ang tunay na nagmamahal sa ating Panginoon. Sapagkat hindi niya inaalintana ang isang pabangong mahal. Di ba? Hindi niya inaalintana, iniisip na sayang ito kapag ibuhos ko ito sa paa ng aking Panginoon na pwede ko sanang magamit na maaring tama si Judas na pwedeng ibenta. Pero dahil mahal niya ang ating Panginoon at nakita ito sa kaniyang gawa, binuhusan niya at hindi niya iniisip kung mahal man ito, kung mura man itong pabango. Basta naibigay niya kung ano ang nararapat na regalo niya sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa buhay natin, tularan sana natin si Maria sa ating ebanghelyo. Kung gusto nating magbigay sa ating Panginoon ng pagmamahal, makita sana natin ito sa ating gawa at hindi lamang sa ating salita. No? Kasi uulitin ko po, ang sukatan ng tunay na pagmamahal ay makikita through our action, through our kilos at ang ating gawa. Di ba? Patunayan natin sa Diyos, patunayan natin sa kapwa na mahal natin sila at humihingi tayo ng patawad. Paanong paraan makikita sa ating gawa, sa ating action? Kabanalan, kabutihan, pagmamahal, at higit sa lahat, nagmaganda ang pakikitungo mo doon sa iyong karelasyon, sa iyong asawa at sa iyong kapatid. Madaling sabihin, ang mga katagang, mahal kita, sorry, pero sana itong mga salitang ito na mahal kita, iniibig kita, patawad, makita sana natin ito sa ating mga kilos at sa ating mga ginagawa. Magsitayo na po ang lahat. Pagpatuloy po natin ang banal na misa sa panalangin ng bayan. Minamahal kong mga kapatid, sa kabutihang loob ni Jesus, inaanyayahan tayo na lumapit sa Kanya ng buong pagpakumbaba para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Nakatitiyak tayo sa Kanyang habag, kaya't idulog natin sa Kanya ang ating mga kahilingan. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga nagdurusa at nagdadala ng mabibigat na pasanin sa buhay, naway humarap sa mga pagsubok ng may pagtiyatyaga, manalangin tayo. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga bilanggo, naway magkaroon ng kaginhawahan ng loob na siyang hatid ng Espiritu, manalangin tayo. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Tayo naway magbigay ng tulong sa mga dukha, manalangin tayo. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway makakuha ng tapang at lakas mula sa krus ni Kristo, manalangin tayo. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga naunang lumisan sa buhay na ito, naway magpahinga sa kapayapaan ng Diyos, manalangin tayo. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ama, isinugo mo sa amin ang iyong anak sa isang misyon dahil sa iyong habag sa sangkatauhan. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan ng kanyang presensya sa aming buhay, lagi kaming paginhawain sa kanyang kabutihang loob at lakas. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sumasamo kami
sa'yo. Marapating yaring alay, Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo poon aming handog, buong puso't pag-iisip, ilayo mo sa panganib, at kukuping sa pag-ibig. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang ginaganap naming paghahain na iyong inilalaan upang patawad mo'y maibigay sa amin at pabungahin mo sa amin ang buhay na walang maliw. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Nababanaagan na namin ang pagdiriwang sa kaniyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kaniyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-aalaala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tayo po ay magsitayo. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco ang aming Santo Papa, at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami sa lahat na masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen ng pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo.
tubig na aking bigay, di na muling mauuhaw pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Ang Panginoon ang ilaw ko at kaligtasan, sino pa ba ang aking katatakutan? Ang Panginoon ang oong ng aking buhay, sino pa ba ang aking kasisindakan? Sa pag-inom ng sinuman, sa tubig na aking bigay, di na muling mauuhaw pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Sa Panginoon ay isang bagay lang ang aking hinihiling. Iisa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay, upang kagandahan niya'y aking pagmamasdan. At dooy humingi sa kanya ng patnubay, sa pag-inom ng sinuman, sa tubig na aking bigay, di na muling mauuhaw pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Sa pag-inom ng sinuman, sa tubig na aking bigay, di na muling mauuhaw pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng banal na misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang po muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dalawin mo ang iyong sambayanan at tunghayan mo ang aming kaloobang nakalaan upang ang mga misteryo ng hapis at luwalhati ay ipagdiwang ang tinanggap naming kagalingan sa banal na pakikinabang na pinagsasaluhan namin mula sa iyong mapagpalang kamay ay
pamalagiin mo sa amin pakundangan sa iyong patnubay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng pagdiriwang ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.